pagpalain ng Panginoon. Amen po? Amen. For this week po, dumaan po ang Holy Week. Kamusta po ang ating pagninilay-nilay? Wala naman po ditong nagpapako. Wala. Dapat wala. Wala naman po ditong nagpinitensya. Wala. Dapat wala. Diba po? Kasi alam natin na sapat, it is finished. Ang pagkamatay ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo ay sapat na. Amen? Hindi na natin kailangang ulitin. Hindi na natin kailangang gayahin. Kung meron man tayong gustong gayahin sa ginawa ng Panginoon, hindi po yung pagpapapako niya sa krus, kundi yung buhay po niya. Amen po? Amen. Jesus died once, nung panahon na yon, pero hindi po every year. Baka may naniniwala pa rin dito, patay si Jesus. Pagdating ng 3 p.m. ng Friday, huwag kayong maingay. Huwag kayong maliligo. Bawal ka magkasugat. Hindi yan gagaling dahil patay ang Panginoong Jesus. Mali po yun. Amen? Hindi na po namatay ang Panginoong Jesus. Minsan lang po yun. At sa loob ng 3 araw, siya ay nabuhay muli. Amen po. Amen. So kung gusto natin gunitain yung kanya, o pag-alalahanin yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ito po ay makikita sa buhay natin araw-araw sa pamamagitan ng pagsisisi at pagsunod sa kanya pong kalooban. Hindi lamang po tuwing Holy Week. Every day, gunitain natin yung dakilang bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen po. Amen. At salamat sa Panginoon dahil hindi siya nanatiling patay. Siya po ay muling nabuhay na nagpapakita na meron pong silbi. May kabuluhan po ang ating pananampalataya. Dahil tayo po ay sumasamba sa isang tunay at buhay na Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Diyos? Amen po. Ngayon po, dumako po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Noong mga nakaraang linggo po, ang pinag-uusapan natin po ay tungkol sa Book of Acts. Diba po? Makikita natin yung works of the Holy Spirit sa buhay ng mga Kristiyano, especially sa buhay ng mga apostol nung wala na ang Panginoong Hesukristo. Ngayon po, ang pag-uusapan na po natin ngayon ay ang Book of John. Ang aklat po ni Juan. Alam niyo po, ang Bible po, meron po tayong tinatawag of Book of Gospel. 4 po yun sa Bible. Ayun po yung Matthew, Mark, Luke, and Book of John. Kung familiar po kayo, kung babasahin po natin yung 4 Gospel ng Bible, dito po nakatala ang buhay at ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Now, if gusto nyong malaman or gusto nyong matuto mula sa buhay ng Panginoong Jesus, ang babasahin po natin ay yung 4 Gospel. Yung Matthew, Mark, Luke, and John. Ngayon po, ang titingnan po natin ay ang Book of John. Alam niyo po, sa aming mga manggagawa, nagkaroon kami ng opportunity para magkaroon ng overview. Hindi naman namin siya in-depth. Overview para aralin yung Book of John. And true enough, one of our faith, ay ewan ko lang sa iba, na napakaganda kung paano isinulat ng author o dinescribe ang Panginoong Hesukristo sa aklat na ito. And I encourage everyone to start reading the Book of John para mas makilala natin yung Panginoong Hesukristo na atin pong sinasamba. Amen po. Amen. So, the author of the Book of John, walang iba po kundi si Juan, na isa po sa kanyang mga apostol. Si Juan po, na isa po sa kanyang mga apostol. And John is also called the Beloved. The Beloved. The Beloved Disciple or the Beloved Apostle.
Si Apostle Paul po is one of the closest apostle to Jesus. Apostle John. Apostle John is one of the closest apostle sa Panginoong Hesukristo. Very close siya. So kung ano man po yung sinulat niya sa Book of John, first-hand experience niya po yun sa Panginoong Hesukristo. Meaning to say, ano man yung sinilat niya, yun yung nakita niya, naranasan niya, dahil nakasama niya ang Panginoong Hesukristo. Sabi po ng 1 John 1:1, si John po yung nagsasabi, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya, which is si Lord Jesus, na simula pa'y siya na, ang salitang nagbibigay buhay. Siya ang aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Basahin ko lang po sa English, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we look upon and have touched with our hands concerning the word of life. So, meaning to say, etong si John is a reliable author ng Bible. Dahil siya mismo ay nakaranas, nakakita, nahawakan ang Panginoong Hesukristo. Ano po yung gusto kong sabihin? Na kung ano man po ang nakasulat sa Book of John, ito po ay totoo. Sabihin po natin, totoo. Hindi po ito kathang isip o imahinasyon. Ito po ay totoo na karapat-dapat lamang po nating paniwalaan. Dahil po yung author nito ay mayroong close encounter. Meron pong relationship sa Panginoong Hesukristo. Now, sabi po ng John 20:30-31, what is the purpose of the book? Ano po yung purpose ng pagsulat ng Book of John? Sabi po dyan, the purpose of the book, to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and by believing, you may have life in His name. Sabi po ng John 20:30-31, marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit, ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Hesukristo ang anak ng Diyos, at sa pasampalatayang iyon, magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Sa English po, these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and by believing, you may have life in His name. Yun po yung purpose kung bakit isinulat na itala yung Book of John. Para tayo po ay maniwala na ang Panginoong Hesukristo o ang Panginoong Jesus ay ang Kristo, ay siya ang anak ng Diyos. At sa pananampalatayang yon, tayo po ay magkaroon ng buhay. Sabihin nga po natin, buhay. Buhay. Alam niyo po, ayun yung purpose ng Lord, yun yung nais ng God sa buhay natin. Tayo po ay magkaroon ng buhay. Now, meron pong account sa Bible, tinatanong ni Jesus yung kanyang mga apostles. Sabi ni Jesus sa mga apostles, ayon sa mga tao, sino ang anak ng tao? Sabi daw ng mga tao, ikaw daw si Elias. Si Elias yung propeta yun ng Old Testament. Sabi ikaw daw si John the Baptist, yung nagbabautismo. Or sabi naman ng iba, ikaw daw yung isa lang sa mga propeta. Now, tinanong ng Panginoong Jesus, yung disciple niya mismo, o yung mga tagasunod niya mismo. Sabi niya, but who do you say I am? Ngunit para sa iyo, sino ako? And Simon Peter replied, sabi po ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Or kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Now, yung question ni Jesus na, who do you say
that I am? Or ngunit para sa inyo, sino ako? What if itanong to sa atin ng Panginoong Jesus right now? Sabihin niya, sino ako para sa inyo? Ano pong isasagot natin? Paano po natin sasagutin ang Panginoong Jesucristo? Or, paano natin nakikilala ang Jesus na sinasamba natin? Alam niyo po, sabi po, what you believe about Jesus reflects the depth of your devotion, reverence, and worship that you offer to Him. Kung paano natin nakikilala ang Panginoong Jesucristo, nagre-reflect doon o nakikita yung lalim ng ating debosyon, ng ating paggalang, ng ating pagsamba na ibinibigay sa Kanya. Now, if maliit yung pagkilala mo sa Panginoong Jesus or kung hindi mo siya kino-consider as God, for sure, hindi natin maibibigay yung reverence, yung devotion, yung worship na para sa Kanya. Naiintindihan ko. So, meaning to say, dapat maayos yung pagkilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Now, if we will answer the question, masasagot kaya natin to kagaya ng pagsagot ni Pedro, na you are the Christ, the Son of the living God. And Peter answered this kasi yun yung pagkakakilala niya sa Panginoong Jesucristo. Now, the question sa bawat isa, do we convince about this truth? Ano yung katotohanan na ito? Na ang Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos. Naniniwala po ba tayo sa katotohanan na ito? Now, ang topic po natin is the pre-existence of Christ. The pre-existence of Christ. Pag sinabi po nating pre-existence ni Kristo, ito po yung nangangahulugan na si Kristo po ay hindi po nag-umpisa nung pinanganak lang siya dito sa lupa, sa sabsaban, kundi pag sinabi nating pre-existence of Christ, siya ay nandoon na, siya ay nandito na bago pa likhain ng mundo o bago pa siya ipanganak sa mundo. Naintindihan po? Nung bata ako, may question akong ganyan sa isip ko every time na manonood ako ng Passion of the Christ. Kasi napapanood ko si Jesus, pinapako. And I know, si Jesus ay isang Diyos. Nako-confuse ako, bakit siya pinapako sa krus? At bakit nasa mundo siya ng mga tao? Ang question ko nun, bago siya panganak dito, sino yung Diyos? Diba? Bago siya dumating, nasaan siya? O sino yung nag-Diyos? Ngayon nandito siya, nasaan ang Diyos? Diba? Parang gulong-gulo yung isip ko. Pero salamat sa salita ng Panginoon, meron pong kasagutan. Diba? Open po natin yung Bible natin sa chapter 1, verses 1 to 5. John 1, chapter 1, verses 1 to 5. Tingnan po natin kung ano po yung patotoo ni Juan tungkol po sa pre-existence ng Panginoong Jesucristo. Basahin ko po muna sa English. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome. Sa Tagalog, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan.
nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapik kailanman ng kadiliman. Kung tayo yung magbabasa, parang skip na lang natin, no? Kasi parang salasalabat yung ano. But, if kung i-dissect natin, kung iintindihin natin yung verses na yan, makikita natin kung sino ba ang Panginoong Jesucristo. Like what I said kanina po, meron po tayong tinatawag na four gospel. Diba? Yung Matthew, Mark, Luke, John. Kung saan nakatala yung buhay ng Panginoong Jesucristo. Kung babasahin po natin yung Book of Matthew, kung paano inumpisahan yung Book of Matthew sa pamamagitan po ng genealogy. Pag sinabi po na genealogy, ito po yung pinakita, yung lineage ni Jesus Christ, kung saan siya nagmula. Pinakita po ito na siya po ay galing sa lahi ni Haring David. Kasi po, ang focus ng Book of Matthew, ipakita yung pagiging Messianic King ng Panginoong Jesucristo. Naintindihan po? Pasensya na po, may mga term lang po na sana po makasunod tayo. Kasi gustong ipakita ng Matthew si Jesus as Messianic King, na siya yung darating na hari ng Israel. Pangalawa po, Book of Mark. Inumpisahan po ang Book of Mark sa ministry ni John the Baptist. Kasi ang focus po ng book, gusto i-highlight yung pagiging servant ng Panginoong Jesus. Gusto i-highlight yung ministry ni Jesus Christ. At sa Gospel of Luke, inumpisahan po yun sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Kung paano po na-conceive si Mary. Kasi kung paano po na-conceive si Jesus. Kasi gustong i-highlight po ng libro yung pagkatao ni Jesus. Jesus as Son of Man. Now, in the Book of Gospel, inumpisahan siya that in the beginning was the Word. Inumpisahan po tayo ng pasimula. Dahil ang author, si John po, gusto niya i-highlight yung pagiging Diyos ng Panginoong Jesucristo. Naintindihan po? Na gusto niya na sabihin sa mga mambabasa niya na ang Panginoong Jesus na sa pasimula pa ay naroon na ang Panginoong Jesucristo. Naintindihan po? So, meaning to say po, umpisa pa lang, meron na pong Jesus Christ. Nandoon na siya bago pa siya ipanganak sa mundo sa pamamagitan ni Maria. Amen po. Amen. In this verse, yung salita na paulit-ulit sa verse 1, yung salita na paulit-ulit na sinasabi dyan, ito po ay tumutukoy walang iba kundi sa Panginoong Jesucristo. The Bible describes Jesus as Word or salita. In Greek word po, it calls logos. Ito daw po yung pagpapahayag ng isip. Or in short lang po, yung salita dyan, it is an expression of God. Walang iba po, kundi ang Panginoong Jesucristo. Paano po natin nasabi? Kasi sabi po ng John 1 verse 14, naging tao ang salita, which is ang Panginoong Jesus, at naninirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. So sabi po, yung salita na yon, siya po ay naging tao at naninirahan sa piling namin. So meaning to say, yung salita na yon, wala pong iba kundi ang Panginoong Jesucristo na sinasabi that in the beginning, andun na siya. Kasama niya na ang Diyos at siya ay Diyos. Nakakasunod pa po ba tayo? Amen. So, ito po yung patotoo ni Juan tungkol sa Panginoong Jesus. Nagsimula, naroon ang salita, siya ay kasama ng Diyos at siya ay Diyos. And alam niyo po, hindi lamang po si Juan yung nagpapatotoo ng pre-existence ng Panginoong Jesucristo.
Even in the Old Testament, sa Lumang Tipan, maraming propeta o may mga propeta na nagpapahayag tungkol sa pre-existence ng Panginoong Hesukristo. Meaning, hindi pa siya ipinapanganak, may mga propeta na nagsasabi tungkol sa Panginoong Hesukristo. Number one, foretold by the prophets in the Old Testament. Sabi po ni Micas 5:2, sinasabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ng aming mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Ito pong prophecy na ito, wala pong ibang pinatutungkulan kundi ang Panginoong Hesukristo. Na siyang mamumuno sa Israel, saan daw po siya nagmula? Buhat pa doon sa nung unang panahon pa. So sa English po sabi, whose coming forth is from ancient days. Ito po yung prophecy mula po sa prophecy of the coming Messiah na magmumula po sa Huda. So, Old Testament po, kay Prophet Isaiah, chapter 9, verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki, alam natin yon kung sino yung sanggol na lalaki, para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Sa English po, for to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. So, marami pa pong prophecy o marami pa pong verses in the Old Testament na nagpapatunay ng pre-existence ni Jesus Christ. Hindi ko na lamang po masyadong naisama kasi mahaba po. Now, evidences of pre-existence of Christ, yun po ay sa Old Testament. In the New Testament, meron din po. Ayun nga po, yung dineclare ng kanyang mga disciple at isa po doon si Juan na nagsasabi that in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. He was beginning with God. All things were made through Him and without Him was anything made that was made. And then sa 1 John 2:14, sumusulat ako sa inyo mga anak, sapagkat kilala ninyo ang Ama. Sumusulat ako sa inyo mga ama, sapagkat kilala niyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan, sapagkat malalakas kayo. Nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang masama. Sa Pilipos 2, chapter 5 to 8, ito po yung testimony ni Pablo o testimony ni Paul about po sa pre-existence ng ating Panginoong Hesukristo. In verse 5, sabi po, naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunuri hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Ibig sabihin, yung Jesus na nagkatawang tao, bago siya maparito dito sa lupa, siya ay Diyos na kapantay ng Diyos. Amen po. Na siya po ay merong kalikasan ng isang Diyos. Amen po. Amen.
Hindi lamang po in the Old Testament, New Testament, by declaration of His apostles, even Jesus Himself affirmed yung kanya pong pre-existence. Kahit ang Panginoong Hesukristo, siya din po ang nagsasabi. Alam niyo po, nililay down ko po lahat ng ito sa inyo para po makita natin yung katotohanan na sinasabi ng Panginoon about Himself. Ayan, so, dito po, in this verse, yung tagpong ito, sinasabihan ng mga Hudyo si Jesus na, kasi nga, di ba, ang Panginoong Jesus, nagpapagaling na siya, tapos, dinedeclare niya kung sino talaga siya. And then, marami ng mga nagagalit sa kanya ng mga Hudyo. Ngayon, sinasabi ng mga Hudyo, Samaritano ka na na inaalihan ng dyablo. Ganun yung sinasabi sa kanya ng mga Hudyo sa Panginoong Jesus. Pero sabi ng Panginoong Jesus, naparito ko upang parangalan ng Diyos. Tapos sabi niya pa, pakatandaan niyo ang tumutupad ng aking salita ay hindi kailanman mamamatay. Yun yung sabi ng Panginoong Jesus. Tapos sabi ng mga Hudyo, inaalihan ka talaga ng dyablo. Kasi sinabi mo, yung susunod sa salita mo, hindi mamamatay. Yung mga ninunungan namin si Abraham, namatay eh. Parang gano'n yung sinasabi. Tapos sabi ng Panginoong Jesus, nung nalaman ni Abraham magiging pagdating ko, nagalak siya. Yun yung sabi niya sa mga Hudyo. And then sabi ng mga Hudyo, wala ka pang 50 anyos. Tapos sasabi mo, nakita mo na si Abraham. Confused sila dahil hindi nila naintindihan kung sino talaga tong Jesus na kausap nila. Pero ang sagot sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako ay ako na. Kilala niyo si Abraham? Si Abraham siya yung, sa kanya nag-umpisa, yung lipi ng mga taong pinili. O lipi, siya yung unang tinawag ng Panginoong Diyos. Di ba po? Siya yung nasa ancient pa, pinakamatagal pa. Ayun, so, sabi ng Panginoong Jesus, bago pa ipanganak si Abraham, ako ay ako na. Meaning to say, nandun na siya. Bago pa ipanganak yung kanilang ninunong. Sabi ko, truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am. Ako na. Jesus Himself claimed His pre-existence. And even in His prayer in John 17, verses 4 to 5, sabi niya, ito yung prayer niya sa Diyos Ama, inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian, natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin, kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon, sa iyong harapan, ang kaluwalhati ang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. So, kaluwalhati ang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Diba? May glory na siya bago pa likhain ang sanlibutan. And sa Revelation 22 verse 13, sabi po ng Panginoong Jesus, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at huli, ang simula at ang wakas. I am the Alpha and the Omega. Hindi lamang po siya nag-exist before He was born, siya po ay isang eternal God. Wala po siyang simula at wala po siyang katapusan. Naintindihan? Amen. Ang Panginoong Jesus ay hindi po natapos sa kanyang muling pagkabuhay, natapos sa kanyang pagkapanganak at namatay at muling pagkabuhay. Siya po ay eternal God. Wala po umpisa at wala rin pong wakas. Yeah, so nakita po natin yung evidences in the Old Testament, New Testament, declared by His apostles, and inaffirm din po ng Panginoong Hesukristo. And then, next po, evidences of Christ's pre-existence is illustrated po by creation. Meaning to say, ipinapakita ng nilikha o ng sannilikha yung pre-existence ng Panginoong Hesukristo. In John 1 verse 3, dun po sa ating main verse,
Sabi po doon, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, ang Panginoong Jesus. At walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Everything exists sa mundong ito dahil po yun sa Panginoong Jesus. Jesus is a creator. Hindi lamang po siya kasama sa paglikha, bagkus sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay dito sa mundo. Diba? So, kaya hindi rin natin pwedeng baliwalain or i-disregard yung pagiging Diyos ng Panginoong Hesukristo dahil siya po ay part ng creation. Sabi po ng Colossians chapter 1 verses 16 to 17, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya. Walang iba kundi po ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang una sa lahat at ang buong sinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Sabi ko po kanina, Jesus is the Creator, and up to this time po, ang Panginoong Jesus po ang siyang nag-hold sa universe, sa mundo natin, para patuloy na umikot yung ating mundo. Amen po. Amen. Naisip nyo na ba na bakit nananatiling nasa taas ang araw? Bakit hindi nalalaglag ang bituin sa mga langit? Bakit hindi lumalagpas ang dagat dun sa kanyang lang? Naisip na po ba natin yon? Ang nagsusustain po nun, ang gumagawa po nun, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil nasa kanyang kamay yung kaayusan ng mundong ito. Amen. Amen. Siya po ang nagsusustain ng karagatan. Siya po ang nagsusustain ng langit, ng mga bituin ng araw, maging ang gabi at ang umaga. Ang Panginoong Jesus po ang siyang may gawa. Hindi ko po invento, sinasabi po ng salita ng Panginoon. And sabi po ng Romans 1:20, mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na ipinapahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Yung creation niya, yung nilikha niya ay malinaw na nagpapahayag ng kanya pong pagka-Diyos. Amen po? Amen. So, ang dami nating hinain na verses about the pre-existence of Jesus Christ. So, ano yung significant nung bagay na ito? Ano po yung kahalagahan? Bakit kailangan malaman natin yung mga bagay na ito? Number one, yung pre-existence of Jesus Christ, nagpapakita na siya po ay isang Diyos. He is deity. Pag sinabi po nating deity, ito po yung pagkakaroon ng kalikasan o katangian bilang isang Diyos. Meaning to say, ang Panginoong Jesus po ay isang Diyos. Ang Panginoong Jesus ay Diyos. Hindi lamang po siya tao, hindi lamang po siya anghel, kagaya ng pinapaniwalaan ng iba. Hindi lamang po siya isang tao na matalino, di ba po? Isang tao na namuhay na mabuti dito sa lupa. But Jesus Christ is God. Sabihin nga po natin, Jesus is God. Jesus is God. Hindi lamang po siya isang tao na namatay para sa ating kasalanan, kundi siya po ay isang Diyos na nagkatawang tao para po sa ikakapatawad ng ating mga kasalanan. So, hindi natin siya pwedeng i-less or i-menus pagkat siya po ay Diyos. Hindi po natin pwedeng sabihin na, angel lang yan si Jesus. Hindi po. Anak lang yan. Ano kaya lang yun? So, remember po,
kung sino siya, ang pagpapakilala niya sa mga Hudyo. Yung kanina yung pagpapakilala niya, sabi niya, bago pa ipanganak si Abraham na kanilang ninuno, ako na. I am. Sabi niya, ako na. I am. And if we were going back sa Old Testament, nung tinawag ng God si Moses para maging kanyang tagapagsalita sa paraon para palayain sila sa mga taga-Ehipto o sa mga paraon, ang tanong ni Moses kay God, sino yung sasabihin kong nagpadala sa akin? Diba? Sabi dito sa verse 13, sinabi ni Moses, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos. Ngunit, ano po yung sasabihin kung itatanong nila kung sino yung nagsugo sa akin? Ito yung dilema ni Moses. Pag pumunta ko sa paraan, sasabihin ko, palayain yung mga Hudyo. Pag tinanong ako, sino yung nagpadala sa akin, ano yung sasabihin ko? Diba? Anong pangalan? Alam mo kung ano yung sagot sa kanya ng Panginoon? Sabihin mo, ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sa English po, I am who I am. Di ba po, parehas kung paano pinapakilala ng Diyos kung sino siya and how the Lord Jesus Christ na pinapakilala kung sino siya. Sabi niya, I am. I am who I am. Naintindihan po? Amen. So, sabi po nung John 1:1, dun po sa main verse natin, nang pasimula ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Maliwanag na tinutukoy ni Juan at direktang sinasabi na ang Panginoong Jesus ay isang Diyos. Kaya kung may magtuturo sa atin na sasabihin na, ay hindi Diyos ang Panginoong Jesus, please lang, hindi po yun totoo. Malinaw ang sinasabi ng Biblia. Now, the question para po sa atin, do you really believe that Jesus is God? Do you believe that Jesus is God? Hello? Naniniwala ba tayo na ang Panginoong Jesus ay Diyos? Amen. Amen. Ganun ba talaga ang ating pagtingin sa Kanya? Amen. Now, kung si Jesus po ay ang tunay na Diyos, do you agree na karapat dapat siya sa buong pagsamba? Amen. Yung kanina kinakanta natin, nararapat ka sa papuri, nararapat ka sa pagsamba, o Diyos, ika'y dakilain, magpakailanman. If we believe that Jesus ay ang tunay na Diyos, naniniwala ba tayo na karapat dapat siya sa lubos na pagdakila, pinakamataas na karangalan, mataas na papuri, mataas na paggalang? Now, let us ask ourselves, ito ba yung binibigay ko sa Panginoon? Yung mataas na papuri, karapat-dapat na pagsamba, mataas na pagdakila, yun ba yung binibigay ko sa kinikilala kong Diyos na Panginoong Hesukristo? Yun ba yung ino-offer ko sa Kanya? Sa buhay ko, nagbibigay ko ba ito sa Panginoon? Sa aking pag-awit, sa aking pagsamba? Sa buhay ko, bilang anak, bilang magulang, bilang asawa, o bilang Kanyang lingkod? Do I really honor God? Do I really give Him the highest praise na deserve ng ating Panginoong Hesukristo? Sa resurrection story po, merong isang disciple, ang pangalan niya si Thomas. Si Thomas kasi, nung na-resurrect ang Panginoong Jesus, hindi niya nakita pa. Yung ibang disciples nakita na. Then sinasabi ng mga disciples sa kanya na, buhay ang Panginoong Jesus. Etong si Thomas, sabi niya, hindi ako maniniwala na nabuhay ang Panginoong Jesus hanggat hindi ko nakikita yung mga sugat niya at hindi ko mailalagay yung daliri ko doon sa hole or sa butas kung saan siya pinako.
Sabi niya, hindi daw siya maniniwala. And then habang nagtitipon-tipon sila sa kwarto, nakasara yung pinto, biglang si Jesus nasa unahan na nila. Sabi ni Jesus, peace be with you. And then, sabi ng Panginoong Jesus kay Thomas, sige, ipasok mo yung daliri mo. Pagkapasok ni Thomas, alam mo kung ano yung sabi ni Thomas? Sumagot siya, Panginoon ko at Diyos ko. Panginoon ko at Diyos ko. From doubting, nakita niya yung evidences. Sumamba siya sa Panginoon and he acknowledged Jesus as God. Diba po? Maybe some of us are reluctant about this truth or nagdududa o hindi naniniwala. But what evidences do we need? The Bible is enough para paniwalaan natin yung pagka-Diyos ng ating Panginoon. And we can also say to Jesus na, Panginoon ko at Diyos ko. Amen po. Amen. So, pangalawa po, number 1 po, He is deity, o siya po ay Diyos. Pangalawa po, He is life. Siya po ang buhay. Sabi po ng chapter 1, verses 4 to 5, nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ang siyang ilaw ng sangkatauhan. Jesus is not only pre-existence, not only our Creator, but He is also the source of life. Siya mismo ang buhay. Sabi nga po kanina, ang Panginoong Jesus ang nagsusustain o pagpapasaayos ng mga bagay-bagay dito sa mundo. And we know na ang Panginoong Jesus din mismo ang siyang magbibigay sa atin ng buhay. At alam natin na ang buhay na yon ay hindi lamang po itong buhay na ito. Diba po? Even the life after this life ay kaya pong i-provide ng ating Panginoong Diyos para po sa atin. Sabi po ng John 5:21, kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay, gayon din naman binubuhay ng Anak ang sinumang nais niyang buhayin. Because of Jesus, we have hope for eternity. Because of His resurrected body, binigyan niya tayo ng pag-asa na tayo din ay Kanyang muling bubuhayin. And because of Jesus Christ, maaari tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan. And alam niyo po, this is the real sense ng araw na ito, na ginuginita natin yung Resurrected Day. Diba po? Yung Resurrection Day. To celebrate His resurrection, kasi ito po yung nagpapatunay that He is a real God. Amen po. Ito po yung nagpapatunay na siya po ay victorious at kaya niyang tagumpayan ang kamatayan. At tayo din po, kapag tayo po ay namatay, ay kaya niya din po tayong buhayin. Amen po. Amen. So, sabi po ng John 11:25, sinasabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. So yun yung hope natin mga Kristiyano, na after this life tayo ay bubuhayin muli for eternity. Amen po. Amen. So third one po, number 1, He is deity. Pangalawa, He is life. Pangatlo po, He is light. Sabi po ng chapter 1 verse 4 to 5, nasa Kanya ang buhay at ang buhay ang siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. We live in a dark world because of our sin. Tayo po ay namumuhay sa kadiliman dahil po sa ating mga kasamahan. This world is hopeless. At ang kapatutunguhan po nito ay walang iba kundi kapahamakan. But Jesus is the source of light. Jesus is the light na kahit kailan hindi siya magagapi ng kasamaan. Amen po. Amen. So sabi po ng John 12:36, sumampalataya kayo sa ilaw habang kasama pa ninyo ang ilaw upang kayo'y maging anak ng
liwanag. And this is a call para po sa ating lahat na naniniwala na sumasampalataya sa Panginoong Hesus bilang siya ay ang Diyos, bilang siya ang buhay, bilang siya ang ilaw, na tayo po ay tinawag bilang mga anak ng ilaw. To refuse yung light ng Panginoong Hesus sa atin pong mga buhay. Tatandaan po natin that Jesus Christ is an eternal God. He exists before the world in the beginning, and hindi din po siya matatapos. He is God and deserve yung ating highest praises and honor sa buhay natin. Babalikan ko lang po yung sinasabi ng John, yung ano yung purpose ng pagsulat ng John. Sabi po dito, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na. Ang salitang nagbibigay buhay, siya ay aming narinig, nakita at napagmasdan at nahawakan. Marami pang mga, ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. And this is God's desire sa buhay natin. Na magkaroon tayo ng buhay, hindi yung buhay na iniisip natin, but buhay na kay Kristo. Buhay na nagmumula sa Kanya. Dahil ayaw po tayong mapahamak ng Panginoong Jesucristo. Ayaw niyang mapahamak tayo at magpatuloy sa kadiliman, but nais niya tayo po ay magkaroon ng buhay. And that Holy Week, and that's the real essence. Ang isang Diyos, nakapantay ng Diyos, nakaupo sa trono ng Diyos, nagahari sa langit, bumaba sa lupa, para sa akin, para sa bawat isa sa atin, so that we may have life. Amen po. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat o God sa katotohanan ng inyong salita. Salamat Panginoon for revealing us, Lord God, yung katotohanan na ito, God, na kayo po ay tunay na Diyos, kayo po ang makapangyarihang Diyos. You are the Creator, Panginoon, at tunay, Lord, nararapat lamang sa aming pagsamba. Nararapat lamang, Lord, sa aming papuri at higit sa lahat, nararapat lamang po sa aming mga buhay. Lord, we pray, Panginoon, kung paano po namin kayo nakikilala bilang Diyos. Lord, we pray na maibigay namin sa inyo, Lord God, yung karapat-dapat na para sa inyo, Panginoon. Help us, Lord God, according sa kalooban mo. Help us to live, Panginoon, sa mundong ito, Lord, na nagre-reflect, O God, kung sino po kayo, Panginoon. Salamat, O God, sa pag-asa na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na ibinigay niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, for the eternal life, Lord, na nakalaan para po sa amin. Maraming salamat, O God, sa biyaya mo, O God, sa kabutihan mo sa buhay namin, at patuloy po namin kinocommit, O God, yung buhay namin sa inyo, Lord. Dalangin po namin na kayo po ang patuloy na masunod, kayo po ang patuloy na maluwalhati, kayo po ang tunay na makita, Panginoon. And through our life, Panginoon, gawin niyo po kaming vessel, Panginoon, sa gayon marami pang taong makakilala, Lord God, at malaman kung sino po kayo. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo po ang pinakamataas na papurit pagsamba sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay daing magsabi ng Amen. Amen. Dako po tayo sa banal na hapunan po ng ating Panginoon. Unay nga po kagaya ng mensahe sa atin ng Panginoon ngayong umaga po, ang ating Panginoong Kristo, siya po ang walang hanggang Panginoon. Sabi po ng Colossians chapter 1 verse 16, lahat po ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para
para sa Kanya. Ito po yung lalim po ng banal na hapunan po na ating ginagawa. Na yung lumikha ng lahat, yung Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, lumikha ng lahat na nakikita natin, siya din po yung Diyos na nag-alay ng Kanyang sarili. So ang ating Panginoong Jesucristo po, hindi po siya nagsimula lamang sa Bethlehem. Hindi lang po siya naging Diyos kalaunan. Malinaw po sabi ng salita ng Diyos, siya ay Diyos na mula pa sa walang hanggan, mula pa sa simula. Sabi ng 2 Korinto chapter 8 verse 9, kahit ang Panginoon po ay mayaman, siya ay naging dukha para sa atin. Kahit siya po ay walang hanggan, siya ay nagpakababa. Kahit siya po ay banal, siya po ang nagdala ng ating mga kasalanan. At kahit siya po ay isang hari, siya rin po ang nag-alay ng kanyang katawan at dugo. Kaya sa banal na hapunan po sa ating pagtitik ng tinapay at nitong juice o ng saro, wag lang po natin isipin yung krus. Oo, wag na po natin isipin ang isipin po natin sino yung nasa krus ngayon. Sino po yung pinako doon. Hindi po lang siya isang tao, hindi lang po siya isang guro. Yung ipinako po sa krus ng Kalbaryo na yun para sa ating kasalanan ay ang walang hanggang anak ng Diyos, ang ating Panginoon. At dahil po doon ang kanyang sakripisyo ay sapat na para sa ating mga kasalanan sa lahat ng panahon. Kaya gawin po natin itong banal na hapunan na may paggalang, pagkamangha, at pasasalamat sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay walang hanggan at siya lamang pong nag-aalay ng kanyang sarili para sa atin. Inanyayaan ko po tayo po lahat ay tumayo. At bago po tayo mag-take ng mga elementong ito, ating pong saliksikin ang ating mga puso. Kung meron po man tayong kasalanan na hindi pa nahihingi ng tawad, sa ating pong paglapit sa banal na hapag ng ating Panginoon, tayo po ay humingi ng kalinisan sa Kanya. Hayaan po natin na maging totoo, maging tapat, maging malinis yung ating mga puso sa Kanyang harapan. Panginoon, saliksikin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Kung meron po man kayo nakikitang karunihan sa aming mga buhay, Lord God, ito po ay aming hinihingi ng tawad sa iyo, Diyos, hingi ng kalinisan, Panginoon. Sa pagtitake namin ng banal na hapunan na ito, hindi lang po namin inaalala, Panginoon, yung iyong pagkamatay para sa aming mga kasalanan. Inaalala at kinikilala din namin yung pagiging Diyos mo, Panginoon. Na ikaw ang hari ng mga hari, ang Diyos na nagbigay ng buhay sa amin. Ang Diyos noon pa man sa simula ay naroon na, Panginoon. At nais namin gawin ito bilang pagsamba at pag-alala at pagkilala sa kung sino ka, Panginoon Jesus. Panginoon, tinatas po namin sa iyo ang mga elementong ito. Gamitin na lamang ito para sa iyong kapurihan sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Sige po. Ay, ko po. Tayo po yung mawit sa ating Panginoon. Son of God, lifted up, willingly to die, that I the guilty one may know, the blood was shed, so freely flowing, still cleansing, still I exalt you, Lord. I exalt you, Jesus, my sacrifice. I exalt you, my Redeemer and my Lord. I exalt you, God. I exalt you. Worthy
share.